Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Marami ang ating mga exorcist na binigyan ng responsibilidad na magpalayas ng mga masasamang espiritu sa mga tao. Tuwing may ginawang mabuti ang isang tao, lalo na ang di karaniwan, madalas kalat na ito sa paligid. Hindi matatago ang mabuting gawa at gayon din ang masasama. Kung minsan, mas naaalala pa ang mga masasamang gawa kaysa mga mabubuti. Maraming mabubuting gawa ang ginawa ni Jesus. Pinalayas niya ang demonyo sa taong inaalihan niya, lalo sa ating ebanghelyo ngayon. Tiyak na ito'y kumalat rin, hindi lamang sa Capernaum, kundi sa ibang lupain rin. Habang kumakalat, tiyak na lalo pa nadagdagan ang diin ng kwento. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan na wala sa tao. Nakikita ito ng demonyo na hindi nakikita ng mga tao. Na si Jesus ay lalong makapangyarihan pa kaysa demonyo. Hindi nakikita ng kanyang mga kababayan na si Jesus ay ang tagapagligtas. Pag matibay at malalim ang iyong pananampalataya, marami kang magagawang mabuti para sa iba, sapagkat nakikita mo ang presensya ng Diyos sa mukha ng tinutulungan mo. Sa mga nakaraang araw, sino ba ang natulungan mo? At may mga tinulungan ka ba, lalo na ang mga mahihirap, para sa kanilang pag-aaral?